kaisipan. Bakit ko po nasabi yun? Dahil sa pananalita pa lang, maririnig mo, makikita mo ang kanyang tunay na sentimento dito sa nangyayaring pudulan sa ating pamahalaan. Manawagan lang po ako sa mga kongreso. Alam namin na kayo ay may mga pagkukulang, kayo ay may mga background na mga hindi maganda, hindi ka nais-nais. Huwag niyong palabasin na si Vice President Inday Sara ay sinungaling o kaya ay pinag-uusapan na ang kanyang confidential fund na para palabasin na siya ay corrupt na opisyal. Nagkakamali po kayo dyan. Isa lang naman ang inyong layunin, ang siraan ang nag-iisang babae sa tuwing may hearing dyan sa Crocodile Farm sa Kongreso. Papayag ba tayo mga kababayan na pagkaisahan ang panggigipit sa ating mahal na Vice Presidente? Kaya po tayo nandito para ipaglaban ang babaeng sinaktan ni Marcos, sinaktan ni Lisa Per, Lisa Tanas, at saka ni ano ba yung tawag dito? Si Tambalos-los kung tawagin. Tayo po, kaya po tayo nandito upang gisingin ang taong bayan na makiisa dito nang sa ganon iparamdam natin na tayo ay nagkamali sa pagpili sa kasalukuyang namumuno dito sa ating bansa. Dahil kung maayos ang kanyang pamumuno, wala naman po tayo sa harap ng EDSA shrine. Dito naman po sa namumuno na mga kaparian dito sa EDSA, huwag po kayong magalit sa amin. Dahil kailanman ay dito talaga ginaganap ang paglalabas ng mga hinaing ng bawat Pilipino kapag ang isang Pangulo ng Pilipinas ay nagkakamali. Dahil sa katotohanan, kung makikita nyo, harap-harapan na tayong niluloko dahil ang mga gold bars ay ubos na po. Ang Maharlika funds, hindi na makita kung nasaan na nilagay na vault ni Lisa Per. Baka mamaya sa pagpunta nila sa Abu Dhabi or UAE ay doon na tinago ang mga pera na galing sa mga mamayang Pilipino, lalo na ang mga taxpayers sa ating bansa. Tayo po ay nandito upang ilabas ang ating reklamo, ang ating mga hinaing na sa ganon nang magising ang mga taong bayan na nanatutulog pa ang kaisipan. Ako po ay isang Duterte supporters mula pa sa 2015 hanggang ngayon, dahil po nakikita ko po ang tunay na malasakit ng mga Duterte, lalo na si Tatay Digong, dahil nabuo ang Duterte diehard supporters ng dahil po kay Tatay Digong. Isa pong sasabihin ko sa mga taong naghikayat noong panahon ng 2016 eleksyon na ayaw naman talaga tumakbo ni Tatay Digong, bakit hindi po kayo magpakita ng suporta dito sa EDSA shrine? Yung mga nag-udyok kay Vice President Inday Sara na nang iwan, ako po para po iparamdam sa mga taong tinulungan ni Bibi Inday Sara. Ang masasabi ko lang po, mga wala kayong utang na loob, wala kayong ano ba to, ang sarili nyo lang ang gusto nilang protektahan. Bakit ba tayo natatakot kay Bongbong Marcos? Ano ba ang meron si Bongbong Marcos? Ang pagkakaalam ko lang, ang alam niya ay suminghot ng cocaine. So, yung pong mga matitino na mga negosyante, kapag
Kapag hindi po kayo sumali dito sa panawagang ito, lalo lang pong maghihirap ang inyong mga negosyo dahil po kinokontrol na po ng Bongbong Marcos administration. Paano na po ang kabuhayan ng mga taong nagtitinda sa mga kapaligiran? Tayo po ay magtulungan. Hindi ito usapin sa Marcos Duterte. Ito po ay usapin sa mga mamamayang Pilipino. So sa mga pangkalahatan na nandito na mayroong mga pamilya na nasa malalayo, pwede niyo po silang papuntahin nang ilabas natin dito ang ating mga reklamo patungkol dito kay Bongbong Marcos. Sana po magkaisa po tayo. Marcos, resign! Marcos, alis dyan! Hindi na po kayo karapat-dapat na mamuno sa ating bansa dahil wala po kayong ginawa kundi maglustay ng pera ng bayan! Maraming salamat po! Ayan, narinig na din natin ang boses ng Muslim women sector. Ngayon, isang sektor na naman namumuno sa isang sektor na Indigenous Peoples Council. Ating tawagin si Commissioner Judy, saan ka? Judy, halika. Ito po ay isang IP. Thank you so much, Yusek. Magandang hapon po sa ating lahat. Okay, kaya po tayo nandito ngayon, nagtipon-tipon para hindi lang sa isang tao. Nandito po tayo para sa bayan natin. Nandito po tayong lahat para magkaisa tayong lahat. Timukin natin lahat ng supporters ng Duterte. At lahat na nagmamahal sa bayan natin, mas maganda pumunta na ho dito sa EDSA Shrine. Ako po ay isang IP, okay, Indigenous people po ng Bicol. Okay, so lahat po tayo, ang hangarin natin ay magkaroon ng bansang matiwasay, bansang umaangat, hindi yung palubog. Okay? So ayusin natin, pagkaisahan natin na mapatalsik na itong ating presidente na hindi naman tama yung ginagawa niya. Sa totoo lang ho, tayong lahat na supporter ni Duterte, kaya natin binoto si BBM dahil sinabi ni Sara, kung hindi nyo iboboto si BBM, huwag nyo na rin akong iboto. Ganun ho siya magmahal. Minahal niya, pinagkaisahan niya, kumbaga nagsanib siya dahil sa pangako, sa isang pangako. Tama? So tayo ho ay nabudol. Budol ang tawag doon. Naalala niyo po ba nung nanumpa na si BBM? Nakita niyo yung ginawa ni Lisa Tanas? Nagdidila-dila siya, di ba? So ibig sabihin, yung sanya na yon, binudol niya ang buong bayan, buong bansa. So tayo ho, sana magising na tayong lahat. Mga kababayan ko, kung saan masulok tayo ngayon, magkaroon na po tayo ng time, pumunta na po tayo dito sa EDSA Shrine. Kasi ho, kung hindi tayo ang kikilos, sino ang kikilos? At kung hindi ngayon, kailan? So, para sa akin, kahit saan, ngayon ho, tayong lahat talaga kailangan ipagdasal natin dito, ipagdasal natin araw-araw na sana dumami pa ng dumami ang mga volunteers na pupunta dito para sa bayan natin. Marami pong darating pa ngayon, Calabarzon. Okay, so salamat po at tayo po ay mag-pray prayer. Pakinggan natin ang press conference na ginawa ngayon sa oras na ito si BP Inday Sara para makapagpahinga din ng